So eto, napapansin niyo ba sa inyong mga asawa na palagi silang umiiwas? Palagi silang lumalayo sa inyo. Nawawala na yung dating sweetness, nawawala na yung dating pagmamahal nila sa inyo. So ano ba yung mga dahilan kung bakit ito nangyayari? So ngayon mga kamamayan, pag-uusapan natin is mga bagay or mga tips, mga signs, okay, na meron na third party sa inyong relasyon o merong kabit, okay, sa inyong relasyon. So, sa mga naghahanap ng ganitong klase ng topic, so ito na mga kamama, ibibigay ko na sa inyo yung mga dapat nyong tingnan, dapat nyong alamin, okay, para ma-confirm ninyo na talagang may third party sa inyong relationship. Okay? So, itong video ito mga kamama is ginawa ko upang sa ganon is makatulong sa ating relationship na nagdadalawang isip, okay? Or naghahanap ng kasagutan para sa kanilang katanungan. Yung kanilang pagmamahal is parang nahahati o parang merong ibang pinupuntahan. Okay? Yung pagmamahal ng kanilang kapareha is may ibang pinupuntahan. So, huwag natin patagalin pa. Kung nakapag-subscribe na kayo dito sa aking channel, maraming salamat sa inyo. At pag-usapan na natin ang mga bagay na nakikita or napapansin nyo, okay, kung ang inyong mga partner is merong ibang pinupuntahan. Alright? So, number 1, lumalayo sila at pabulong nakikipag-usap kapag sila is may kausap sa telepono. Okay? Kapag ganito ang pinapakita ng inyong partner, is either lalaki or babae, lumalayo sila sa inyo, or mahina lang sila makipag-usap sa kanilang kausap, it's either may tinatago yan, may kinakausap na mabilisan, okay, na hindi po pwedeng marinig ng ibang tao. So, possible, meron niyang tinatago sa'yo. So, ang isang lalaki na walang itinatago, nakikipag-usap yan kahit tumawag siya sa harap mo, okay? So, nakikipag-usap yan or yung kanyang boses is hindi masyadong mahina. Okay? Proud siya nakausap niya yung nasa telepono niya or proud siya nakausap niya yung nasa cellphone niya kung sino man yon. At pinapakilala ito. Okay, kung Mrs. ka man niya or Mr. ka man niya, ipinapakita. Sinasabi niya na, ito nga pala si kumpare tumatawag. Ano? Si kumare tumatawag. Yung mga ganyang bagay. So kapag ganon, maayos yon. Pero kung siya is lumalayo, hinihinaan yung boses niya kapag may kausap ka. So, okay, bantayan mo to. Kasi possible, sign ito na magkakaroon ng isang tao sa inyong relasyon. Okay? So, number 2, nagbubura ng messages. Okay? Kung ang inyong mga mister is nagbubura ng messages, kasi sa busy niya sa trabaho, hindi na siya makakapagbura ng messages. Pero kung nakikita mo na nagbubura siya ng messages, dyan sa kanyang inbox, sa kanyang chats, so asahan mo, mataas ang porsyento na mayroong ibang tao sa inyong relasyon. Kaya kung ako sa inyo, tanungin nyo kaagad, alamin nyo kaagad, baka mamaya naliligaw siya ng landas. Okay? So number 3, pagkakaroon ng iba't ibang email account. Ito, isa rin to. Ano? Isa rin tong nakikita ko na posibleng pagsimulan, okay, ng issue na ganyan. So pag nagkaroon siya ng maraming email account, more than 3. So, ibig sabihin, meron na siyang purpose dito. So, yung isang email account o yung dalawang email account, okay pa yun eh. Yung isa, pansarili, yung isa sa trabaho. Pero kung 3 or 4, ibang usapan na yan. Baka kasi mamaya, may nililihim na yung bagay sa'yo, nakikipag-usap na yan sa iba, gamit ang email na ganito, email na ganyan, di ba? So, maging wais ka rin. Tingnan mo rin yan. Alright? So, next. Laging lutang. Okay? Kung kayo is nasa isang okasyon, kung merong birthdayhan, kasalan, na magkasama kayo, lagi siyang lutang. Bakit? Hindi siya makapag-focus eh. Hindi niya mai-focus yung kanyang sarili sa mga nangyayari ngayon. Kasi yung utak niya nandoon sa kabilang tao or sa isang tao or sa ibang tao. Iniisip niya, paano kaya ako makakaalis dito para sila naman yung magkasama. Iniisip niya na paano ba siya makakapagpaalam sa'yo para sa ganon, sila namang dalawa yung magkasama. So pag napansin mo na medyo lutang yan, alam na this. Okay? So number 5, madalas gumimik. Okay? Kasama ang kanilang mga trabaho, kasama yung kanyang mga tropa, mga kaibigan. Kapag ganyan, napapadalas ang kanyang gimmick at laging paalam niya is gagabihin kasi magiinuman daw sa labas, nagkaayaan,
Okay, kasama ang tropa, ang katrabaho. So, silipin mo rin to. Yung isang beses, dalawang beses, okay lang eh. Pero kung nakakalimang beses sa isang buwan, mag-isip kayo mga kamamay. Isa rin itong pwedeng dahilan para sa ganon is makapuslit or makasingit siya sa mga bagay na hindi dapat gawin. Okay? So next, number 6. Yung biglaang pagiging sweet at biglaang pagiging mabait. Kung biglaan siyang nagbigay ng bulaklak, biglaan siyang nagbigay ng chocolates nang wala namang okasyon, nang wala namang celebration o kung anumang anniversary o kung anumang pwedeng ipagdiwang, so mag-isip ka, magtaka ka. Bakit yung nagiging sweet? Nung Valentine's nga, hindi nito ako mabigyan ng flowers and chocolates. Ngayon pang walang okasyon, bakit nito ako binibigyan? So isang dahilan yan mga kamamay na possible, meron siyang ginawang hindi maganda, meron siyang ginawang against sa inyong relationship. It's either baka pumunta siya sa ibang babae or sa ibang lalaki, kaya bumabawi siya sa'yo. Kaya nagbibigay siya ng mga unexpected gifts, unexpected offers sa inyo. Para sa ganun, kahit paano, magkaroon kayo ng happiness. Pero kabaligtaran ng mangyayari, magtataka kayo eh. Magtataka kayo, mag-iisip kayo, bakit? Anong meron? Diba? Kung wala namang dahilan, anong meron? So, possible, isa rin po yung sign na merong isang tao sa inyong relasyon. So, number 7. So, yung biglaang pagpapalit ng kanyang forma. Okay? Yung pagpapalit ng forma, ibig sabihin, biglaan na lang magpopolo, biglaan na lang magpapantalon, pupunta lamang sa kanto, nakapolo pa, di ba? Magpapaload lamang, nakasapatos pa, di ba? Magtataka kayo kung bakit ganyan. Baka kasi meron siyang panibagong babae na pinopormahan o kaya panibagong tao na binibigyan ng panahon. So, possible yan mga kamamay. So, kapag biglaan siyang nagpalit ng bihis o bigla na lang siyang naging maporma sa kanyang mga lakad, so mag-isip kayo. So, next. So, pag sila is galing ng gimmick, bigla na lang kayong may maaamoy na kakaibang pamango. So, malayo sa kanyang ginagamit na pamango, bigla na lang kayong makakaamoy na pabango na hindi naman panlalaki. Okay? So, iisipin nyo na lamang saan to galing? Bakit nag-iba yung pamango? Hindi naman ganito ang kanyang pamango. So, magdududa ka agad kayo sa kanya. Or kaya naman, kung hindi naman pabango, amoy sabon. Iba yung sabon, okay? Iba yung sabon na maaamoy ninyo. Tapos minsan may makikita pa kayong mga lipstick sa kanyang damit. So, isa rin yung sign na talagang ang inyong mga jowa, inyong mga partner is nakipag-usap or nakipagkita sa ibang babae or lalaki. Number 9, kawalan ng gana pagdating sa klap-klapan. Okay? Kapag ang inyong mga partner, matagal kayong hindi nagkita, galing kayo sa trabaho, at madalas na lamang ang kanyang pagtanggi at nawawala na yung kanyang gana, so possible talaga meron ng ibang tao sa inyong relasyon. Kapag ganyan, so nawawala na po yung inyong excitement sa bawat isa. Okay, nawawala na po yung pagmamahal. Kasi meron ng ibang tao na napagbibigyan ng totoong pagmamahal. Okay? At yung talagang dapat makakatanggap ng totoong pagmamahal is nandyan lamang at naghihintay sa wala. Okay? Kaya kung napapansin ninyo na wala na siyang gana pagdating sa ganyon o sa lahat ng bagay, well, inyo na po siyang kausapin at alamin kung bakit ganon. Okay? So next, pag-alis ng matagal. Okay? Minsan kasi kapag nagkakaroon kayo ng tampuhan, okay, hindi pagkakaunawaan, bigla na siya mag-walk out at mawawala ng ilang araw. Okay? Mawawala ng ilang araw, mawawala ng ilang oras. So bakit? Sasabihin nila, nagpapalamig lamang? Saan? Kailangan, pagka nagkaroon kayo ng tampuhan, umuwi ka, kausapin mo. Okay? Mag-usap kayo ng maayos para magawa ng paraan. Hindi yung aalis kayo ng ilang oras, yung iba ilang araw pa. Sa kayo pupunta, di alam nyo na. Diba? Kapag ganyan, mag-isip na kayo mga kamamay. Alright? So next, pagsisimula ng away. Ito kahit maliliit na away, pinapalaki. Bakit? Para pag kayo nag-away ng tuluyan, magkakaroon siya ng maraming time doon sa isa. Okay? So, pag napapansin ninyo na maliit naman yung problema, pinapatawad mo siya, pero ini-insist pa rin niya, nakasalanan niya or nakasalanan mo, well, isa yung sign na kumukuha siya ng oras upang magkaroon siya ng oras
sa ibang tao. So, isang sign din po yan kapag madalas, sila na lang yung gumagawa ng away. Maliit na bagay, pinapalaki. Next, masikreto at walang pakialam. Okay? So, tatanungin nyo kung saan galing. Hindi nagsasalita. Sabihin, dyan lang sa tabi-tabi. Bakit nawala ng ilang araw? Sasabihin, pumunta lang sa tropa. Diba? Nawala ng ilang oras. Sasabihin, wala lang, nandiyan lang sa tabi-tabi. So, masikreto, ayaw niyang sabihin sa iyo ang lahat-lahat na nangyayari sa kanya. Eh, syempre, walang pakialam. Yung occasions, anniversaries, birthday, Valentine's, hindi niya na naaalala. Pinapalampas na niya. Kung dati, halos mansa rin ninyo naaalala niya palagi, pero nung, nangyari ng ganyan, nawawala na, nakakalimutan na niya. Kasi mas nagpo-focus siya dun sa isa eh. Okay? Kaya yung para sa inyo na talagang pinakakaalala mo, iniingatan mo mga dates, anniversaries, nakakalimutan na niya. So, ibig sabihin lang yan, meron niyang ibang tao na pinagbibigyan ng kanyang oras. Okay? So, number 13, palaging mainitin ang ulo. Magtatanong ka lang kung sasagot sa'yo, hindi maganda. Okay? May aalamin ka lang, lagi mainit ang ulo. So kapag ganyan, wala ka namang ginagawang mali or wala namang dahilan para uminit ang kanyang ulo, I'm sure nananawa na yan at meron niyang ibang babae or lalaki na pinag-aaksayahan ng oras. And number 14, madalas ang overtime. Oo, sabihin ko na yung kumpanya ninyo is laging nag-overtime, pero sobra-sobra eh. Kung 12 hours lang yung duty, nagiging 15 hours. Minsan sumusobra pa. Sasabihin, OT-OT talaga, sumusobra sa overtime. Bakit ganon? So, kadahilanan na meron pa siyang pinupuntahang iba, naglalaan pa siya ng oras sa ibang tao bago siya umuwi ng bahay. Kaya huwag ka nang magtataka kung bakit siya umuwi at palaging nag-over sa overtime. Okay, kasi meron siyang ibang pinupuntahan. Huwag sa'yo. Alright? Number 15. Napapadalas ang pag-out of town sa trabaho. Okay? Sasabihin sa'yo, mahal, mawawala ako ng 1 week kasi papadala ko ng trabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar para doon magtrabaho. So kapag ganyang napapadalas, okay, mag-iisip kayo talaga dyan. Okay? Tapos pag sumasagot siya ng tawag, hindi kayo makapag-usap ng maayos, lagi siyang si paalam agad. So mag-isip kayo mga kamamay. Kung napapadalas, ang out of town nila sa kanilang trabaho. And last, laging bawas ang sahod. Okay? Pag magsusulit sa inyo, bawas na kaagad yung sahod nila. Bakit? Kasi ginagamit nila ito sa ibang bagay. Okay? Ginagamit nila ito sa ibang lakad. Okay? Kung dati-dati, natatanggap mo ng buo yung sahod niya, ngayon, kalahati na lang. Okay, ngayon, bawas na lang. Minsan yung iba, mababa pa sa kalahati. So, sasabihin ng iba, pinambili ng ganito, sasabihin ng iba, madalas ang walang pasok, which is hindi naman. So kapag ganyan mga kamamay, isa lang ang nasisigurado ko sa inyo, possible may ibang tao sa inyong relasyon. Alright? So sana mga kamamay makatulong ang ilang mga tips na yan para sa ganun is malaman nyo kaagad at maagad nyo masolusyonan ang inyong buhay pag-ibig pagdating sa ibang karelasyon. Okay? So for more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell pagdating sa buhay pag-ibig. Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.